Sinailalim na sa state of calamity ang ilang bayan sa Pangasinan. Para malaman natin ang sitwasyon sa probinsya, magkakausap natin si Pangasinan Assistant PDRRMO Office, Avenix Arenas. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Hello? Hello, magandang tanghali po. Okay. As far as Pangasinan, province of Pangasinan is concerned, sa ngayon, medyo nag-aagawan ang diwanag sa cloudiness. Ang last na showers ay kaninang umaga. Sa ngayon, medyo maliwanag ang kalangitan. So, as of now, naka-blue alert status ang ating council. Sa direktiba ng aming gobernador at PDM chairman na si Governor Ramon V. Gico III, ay naka-heightened monitoring, strict monitoring, and preparedness measures are in place. So sa ngayon, mayroon pa rin tayong mga flooded area. So sa ngayon, meron tayong 10, as of kaninang umaga, meron tayong 10 bayan at isang syudad. 51 barangays ang flooded. Ang receding naman o humupa ng kaunti ay 68. Pagdating naman sa mga evacuee, ay meron pa rin tayong reported sa ating opisina. Mula sa 14 na munisipyo at isang syudad, meron tayong inside evacuation center. Kinabibilangan ito ng 799 families, equivalent to 2,624 individuals. Meron din tayong outside evacuation center. Ito yung mga evacuees na nasa kanilang mga kaibigan o kay kamag-anak, kapamilya, 428 families, and 1,154 individuals. Ma'am Cheryl, so meron tayong affected population na kinabibilangan ng 29 LGUs, 423 barangays, 216,656 families, and that is equivalent to 761,515 individuals. Knowing na napakalaki ng population ng Pangasinan, so ang turnout is napakalaki din yung mga affected population. Ma'am, sabi niyo po ay marami pang ang lugar ang baha. Anong bayan po ang pinaka binabantayan at matindi po ang sitwasyon o mataas pa rin ang level ng baha po sa kanilang bayan? Ma'am Cheryl, nung during the past tropical cyclone Maymay and Luis, sa kainhan sa Bagat, yung Kalasyaw, Dagupan, Santa Barbara, talaga ang binabantayan natin, Lingayen, including Lingayen. Pero kahapon, dahil magmula nung Sunday hanggang kahapon, dahil tuloy-tuloy ang pag-ulan bagbuhat nung Sunday, ay yung nagkaroon ng flash flood sa Bugalyon, saka Labrador, sa mga western Pangasinan naman, kasi umapaw yung Balingkaging River, so ang Agno, pati yung sa Embarcadero River sa Maybani, yun yung mga, at the same time, mga term ngayon ang nagkaroon. Meron pa rin kaming mga dineploy na WASAR team para mag-assist doon sa response operation nila, evacuation kasi medyo, we talked to the MDRRM officer, ang sabi niya, may mga ini-evacuate pa rin dahil medyo malalim pa doon sa kanilang lugar. May casualties po ba na naitala? Sa ngayon, wala pa kaming na-receive na report on typhoon-related casualties. So, iba kasi yung casualties na typhoon-related, iba rin yung may mga dead na because nandun sila sa parte ng naka-experience tayo ng tropical cyclones. So far, sa ngayon, wala pa po kaming typhoon-related o weather disturbance-related na mga casualties. And I understand, sabi nyo nga po, ay ito'y epekto pa magmula noong bagyong Luis, kasama ng Maymay at tuloy-tuloy na ulan dulot po ng habagat. Yes, ang tulong na naibigay ng provincial government dito sa mahigit 200,000 pamilya na apektado? Ma'am Cheryl, so nasa naman yan na
ang may kanya-kanya kasi tayong DRR MSWD o kaya DRMO sa kanilang bawat bayan. So mayroon namang pondo, yung tinatawag nating Local Disaster Risk Reduction Management Fund. So yun ang ginagamit nila. Although the provincial government has already extended ng relief operation sa mga bayan na nabanggit. At klaruhin lamang po natin, hindi buong probinsya ng Pangasinan ang isinailalim sa state of calamity. Ano-anong bayan lamang po? Yes, Ma'am Sharon, no? So, nag-declare ang Santa Barbara, Mangaldan, and City of Dagupan under state of calamity. Yung tatlo lang yun ang nag-declare. Natutugunan po ba yung mga pangangailangan din po ng mga kababayan natin, mga kapatid natin dyan sa Pangasinan? Tama po yan, Ma'am. Tama po yan, Ma'am Sharon, no? So, ang gobyerno naman dito, LGUs, and the provincial government are very responsive naman when it comes to extending assistance to our kababayan. So ngayon po, sabi nyo, hindi na masyadong umuulan, medyo kalmado ang panahon, pero kamusta yung sitwasyon ng ating mga mangingisda dyan po sa Pangasinan? So tigil muna ba sa paglalayag? Yes, Ma'am, So, inaabisuhan namin sila na para sa kanilang kaligtasan, wag mo nang pumalaot para naman masiguro at maiwasan yung pagkawala o pagkasawi habang sila ay nag-venture out to the sea. Ano ho ang ating mahigpit din muli na paalala at advisory sa mga residente ng Pangasinan, lalo na doon sa mga nakatira sa low-lying at coastal areas? Yes, Ma'am Sharon, no? Yan, ang laging instruction, advice ng aming gobernador, Gico, ay ipairal ang disiplina. Sumunod sa kinaukulan para sa kanilang kaligtasan naman ito. At pairalin ang tinatawag nating bayanihan system. Magtulungan, at the same time, yung family preparedness tinatawag. Kasi the preparedness should start at home, sa family. At the same time, kasi hindi pa, sabi nga ng Pag-asa, mayroong break na tinatawag, so maya uulan, ganun pa rin yung mag-ingat, be prepared, mag-prepare sila, kung walang kung yung mga mag-evacuate, ang tugon is mag-evacuate sila kung sa palagay ng mga residente namin dito, mga kababayan, ay kailangan na nila dahil medyo alanganin ng kanilang kalagayan, ay mas maiging mag-evacuate sila. Meron naman tayong napakaraming evacuation centers dito sa Pangasinan. Lahat ng LGU ay may kanya-kanyang evacuation centers. Marami pong salamat sa inyong oras, Avenix Arenas, Assistant PDRRMO Officer ng Pangasinan.